Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng Kalimantan Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pasalamatan ng Panginoon Diyos at Kristo Jesus at idalangin ang kaayusan at pagkakaisa ng mundo at bansang Pilipinas. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng Paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 17, talatang 20 hanggang 21. Ito po ang mensahe. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin. Dahil sa kanilang pahayag, maging isanawa silang lahat. Ama, kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Kaya hindi naman maging isa sila sa akin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talata 14, 16, hanggang 17. Ito po ang mensahe. Idalangin ninyo na pagpalain ang mga umuusig sa inyo. Ipanalangin pagpalain at huwag sumpain. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na ang inyong sarili na napakarunong. Huwag kayong gumanti ng masama sa masama. Patuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 14, talatang 11. Po ang mensahe. Kaya't magsikapan natin gawin ng mga bagay na nakapagdudulot ng kapayapaan at nakapagpapatibay sa isa't isa. Patuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 2, talatang 14, 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Pinagkasundo niya tayo, kami mga Hudyo at kayo mga Hintil, ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Naparito si Jesus, si Kristo, at ipinangaral sa lahat ng mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, kayo ay kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 5, talatang 16 hanggang 20. Ito po ang mensahe. Asama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual. Kayo buong pusong maawit at magpuri sa Panginoon at laging magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoong Jesucristo. Sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotion, ang ating pag-ibanghelyo. At pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, o hindi po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. At ngayon po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe mula sa tema na pasalamatan ang Panginoon Diyos at Kristo Jesus at idalangin ang kayusan at pagkakaisa ng mundo at bansang Pilipinas. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya sa ating para sa kayusan at pagkakaisa. Tayo ay kanyang tutulungan. Mula diyan sa pagtupad ng mabuting balita. Yan, at tayo ay magpasalamat sa ating banal na Panginoon. Pasalamatan natin yung ating banal na Panginoon Diyos sa pangalan ng banal na Panginoon Jesucristo sa pagpapala na nagkakaloob niya sa atin. At tayo patuloy na lumapit sa Kanya para sa kapayapaan at pagkakaisa ng ating lahat. So tayo ay doon pa lamang kung tayo ay manampalataya mula sa pagtupad ng mabuting balita, at dito ay tayo ay nagkakaroon na ng pagkakaisa at nagkakaroon na tayo ng kapayapaan. At hindi lamang yan, tayo ay may iba't ibang panggabay ang ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay magkaroon ng
kaayusan at kapayapaan. Yan. Kaya kaya kung tayong lahat ay nais ng banal na Panginoon Diyos, na tayo ay magkaisa sa kapayapaan sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. So tayo ay manampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo at magkaisa tayo at magkasundo sa ating practical and spiritual pamumuhay sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon Kristo na nagpakasakit para tayo bigyan ng pagkakataon, makapagbago, makapamuhay at magkaroon tayo ng pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo. Isa sa mga nais ng banal na Panginoon Kristo na ang Panginoon Diyos na tayong lahat ay magkaroon ng pagkakasundo, pagkakaisa sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Yan. Kaya tayo ay sa gabay ng banal na Panginoon, sa banal na Panginoon Kristo, ay ginabayan tayo kung paano tayo mga pamumuhay na mayroong pagkakaisa at mapayapa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, pananampalataya sa banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay patuloy na magkaisa at lumuhog sa Panginoon Diyos at tayo ay Kanyang gagabayan para dito. Sa kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa. So dito pa lamang sa mabuting balita na kung tayo ay mananampalataya na ay nandun na yung ating pagkakaisa at nagkakaroon na tayo agad ng kaayusan. Kung tayo ay mananampalataya at di lamang yun, tayo ay may iba't ibang gabay pa ang ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya kung tayo ay nagkakaroon ng mga hidwaan, tayo magkasundo-sundo sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo sa pananampalataya natin sa banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya tayo ay ganong ginabayan at idalangin ng ating banal na Panginoon Jesucristo, inulog sa ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. So kaya ang banal na Panginoon Diyos ay mula sa Kanya at iba't ibang mga gabay ng banal na Panginoon Diyos, tayo ay bibigyan niya ng kapayapaan at pagkakaisa. So, kaya gagabayan niya yung pagtupad natin sa mabuting balita kung paano sa ating pamumuhay na ito. From that practicality and spirituality na tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual at magandang pamumuhay. Ganun ang magiging dulot niyan, tayo ay wala pa naman sa mabuting balita ay magkakaroon na tayo ng pananampalataya. Ganun tayo dapat mamumuhay. So ngayon ay tayo ay patuloy na manampalataya sa ating natatamasa sa pamumuhay na ito, buhay, pagpapala, at patuloy tayo lumapit sa Kanya. O tayo ay patuloy na manampalataya sa mga bagay sa ating buhay mula dito sa para sa kaayusan ng lahat, sapagkat kung tayo ay nananampalataya nito, kakaroon tayo ng nananampalataya tayo ng mahusay na gobyerno, tayo magkakaroon ng magandang pamahalaan, pagkakaisa. Mamumuhay tayo ng maayos, kung meron tayong magandang pamahalaan, magandang pamumuhay yung bawat isa. Kahit na tayo ay ilan yung mga Kristiyano at may iba din mong paniniwala, mayroon pa rin tayo ng pamahalaan na fair to everybody else para makapamuhay tayo ng maayos. Ngayon, kung tayo ay patuloy na gagawa ng hindi mabuti, so yan ang tutulot ng kaguluhan. Siyempre, dahil gumagawa ka ng hindi maganda, pansarili mo, yan, gusto mo na kaayusan sa pansarili mo, hindi ka rin magkakaigi kasi nga, kung pansarili lang yan, yung iba tatapakan mo, so haray sila, magkakagulo, di ba? So kaya dapat tayo ay sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo, gabay ng Panginoon Diyos, gano'n tayo dapat magkakaisa at sa gabay niya sa pamahalaan para tayo ay magkaroon ng kaayusan at pagkakaisa. So yun, common, di ba? Mula sa common and to the spiritual, di ba? Tayo ay nananatili sa isang mabuti pamumuhay. So muli, sana nagabayan na naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at magkaroon tayo ng malaking pag-asa sa ating kaligtasang spiritual. Wala dito sa mensahe na ito ng ating Panginoon Panginoon Diyos at sa gabay ng mabuting balita. Kaya, at muli, tayo na napalataya ng paggabay ng banal na Panginoon, banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, mula sa banal na Santa Maria, na gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan ng pagmamilagro sa ating pamabahagi ng mabuting balita. At
kayo ay tayo magabayan sa pagtalima nito at ating pananampalataya. At hindi lamang sa tuwing tayo ay nagbabahagi, kundi sa ating pamumuhay nito tayo magabayan ng Panginoon Diyos mula sa banal na sama. Yung presensya niya ay makagabay sa ating panahon ito, sa ating pananampalataya. Yan. At tayo na may ginagabay na banal na Panginoon Diyos, hindi lamang sa ganitong klase ng mga extra pagmimilagro, kundi sa iba't ibang mga bagay na protection. So, at mabuti mong buhay. So, yun. Muli, doon naman sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa. Unawain natin yung bawat mga reliyon at para maiwasan yung hindi pagkakaunawaan na uwi sa sigalutan at mga digmaan. So, bakos ay umiiral yung kapayapaan, pagmamahal at pagtutulungan kung tayo ay magkakaisa mula sa ating iba't ibang paniniwala na mayroong makabanal na pamumuhay. At doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbukluri ng sangkatuan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting nakayanan, sana patuloy tayong gabayan ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, at ng Banal na Santa Maria na kanyang presensya at pagmimilagaw sa ating pagbabahagi, sa ating pagkikayat at pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria at mabuting balita at kayo ay tumalima ng mabuting pamamahala sa gabay ng mabuting balita ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. At makinabang ang inyong mga nasasakupan sa inyong mabuting pamamahala, pagpapagilan ng patas ng hustisya, karapatan-bansa. At hindi sa lahat, sila ay makakapanampalataya ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, at iba't ibang pananampalataya ng mapayapa at may proteksyon at magandang pamumuhay. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.